Ayan na nga guys, kakauwi ko lang sa Manila at ito ang aking dinatnan. Akala ko hindi kami papasukin ng baha, pero pinasok pa rin. Mabuti nga ay hupa na. At least konti na lang ang lilimasin ko. Hindi kagaya sa ibang lugar na talagang lugog hanggang lagpas pubungan. Kaya salamat na rin kay Lord at hindi nagkaganon ang lugar namin. Ito na nga, sisimula ko munang linisin yung aming kusina kasi napansin ko, yung mga mababait dito habang wala ako, ay kinakalat yung aking trash can. Kaya kung saan nila dinadala. Kaya kailangan linisin natin yung mga sulok-sulok. Siyempre may mga alikabok na rin yan. Ayan nga, kaya nga inangat ko ng konti yung aking microwave para mapunasan pati yung likod. Kasi minsan hindi naiiwasan talaga na yung mga alikabok. Kaya kailangan iaangat natin yan para malinis natin mabuti. At siyempre, isasanitize ko yan mamaya. Ayan yan, pinupunasan ko na yung alikabok sa ibabaw. Kasi kahit sabihin mong meron niyang lalagyan, naalikabong pa rin yan. Pati yung salamin, at yung mga hawakan niya, kailangan isanitize natin mabuti dahil lagi natin hinahawakan yan. Kahit na ako lang nandito. At syempre yung ating lababo kailangan sabunin natin mabuti. Kasi dyan tayo naguhugas ng mga pagkain natin. Syempre, yung mga kamay natin dyan di tayo naguhugas. Kaya kailangan malinis at sanitize ang ating lababo. Kaya huwag natin pababayaan yan. Kung mapapansin nyo, ayan sinasabong siya mabuti. At ngayon naman, sisimulan ko na maglimas ng tubig. Inuna ko munang timasin sa paggamit ng dustpan at walis. Kasi nga, basahan kung gagamitin mo agad ng basahan, baka mas lalo akong matagalan. Yan ang technique kapag maglilimas kayo ng mga tubig sa baha para mapadali ang trabaho nyo. Tapos pagka konti na lang yung tubig, saka mo naman gagamitan siya ng basahan. Ayan o, mapapansin niyo mas padali siya tanggalan. Naku si Muning kawawa naman, nasa na mga kapatid mo. Baka tinangina ng baha. Kasi minsan hindi ko sila napapahain pag wala pa dito. Kaya hindi ko alam kung saan sila nagpupunta. Anyway, ayan. Sinisimulan ko na ng ganito ng basahan yung flooring na to para mas madali ko siya matuyo. Kaya mapapansin nyo, talagang kahit anong sulok ng bahay ko, pinupuntahan ko talaga maigi para wala maiwan tubig kasi pag may naiwan tubig yan, baka pamahayan ng lamok. Mas mahirap yan, madengki tayo. Kaya kita mo, inaangat ko lahat yan pagka nagpupunas ako ng flooring. Sinisigurado ko na lahat na sulok madadaanan ko. Mapupunasan ko siya maigi. Kasi nga, siyempre, mulan, tapos niyan, gagamitan ko naman siya ng mop para i-dry uli. Pero hindi pa tapos yan. Idadry ko muna siya. Pag natapos ko naman siya i-dry, sa ako naman siya isa-sanitize. Ayan, kung mapapansin niyo, oh, pati yung ilalim ng bar, ililinis ko maigi kasi nga, hindi ko alam kung gaano kataas yung baha na inabot itong bahay ko dahil wala nga ako. So, mabuti na lang, hindi gaano kataas kagaya ng mga ibang lugar na halos hindi na makita yung bahay nila sa taas ng tubig. Ayan, kaya pasalamat tayo sa Panginoon at hindi naman tayo nagkaganong kagaya na nangyari sa iba. Pero siyempre, sorry na lang sa mga mas apektuhan ng bagyo. Dahil kawawa naman talaga sila pagka nagkataon. Hindi nila alam kung saan sila matutulog. Mahirap kaya na walang tutulugan. Kaya doon sa mga taong may mabuting puso at meron naman kayo sobra-sobrang pera, huwag kayo mahiyang ipagkaloob yan. Ayan, sinisimulan ko na lang tinisin yung aming format dahil nga
mabaho na siya gawa ng tubig pati yung carpet namin. Kasi kung hindi ko siya sasabunin, hindi ko siya iba-brush, maiiwan yung amoy ng tubig. Siyempre ilang araw din ulan ng ulan, 'di ba? Hindi ko alam kung ilang araw na nakababad yan sa baha. Kaya kailangan linisin ko siya mabuti. At ito naman yung aming bench. Actually, ako gumawa niyan. Meron kasi kaming extra kahoy kesa itapon ko. Naisipan kong gawin ganyan. Tapos meron din akong ginawang parang bar, hanging bar na yung makikita niyo sa minibar ko. May isa pa akong bar na pinaglalagyan ko ng mga alak. Mahilig kasi ako mag-create ng mga kung ano-ano. Yung pwede pang gamitin, ginagawa ko yung pwedeng pakinabangan. Sayang naman kasi. Ayan, mapapansin nyo, sinasanitize ko na, ginamitan ko na siya ng Clorox para naman bumango-bango yung sahig natin. Kasi nga, siyempre, pinasok ng baha. Kaya alam niyo naman, pag sinabing baha, galing sa labas yan, sari-saring basura, galing sa kanal, mabaho. Kaya kailangan gamitan natin ng Clorox para mamatay na rin yung mga mikrobyo. Meron man mikrobyo sa sahig, diba? Mapapasin nyo aking rep, ang daming magnet. Ayan na nga, tapos na siya. Kung mapapasin nyo, ang linis-linis ng tingnan. Ay, special thanks nga pala kay Tita Marlene. Nagpa-Gcash siya kanina sa akin. Siguro natuwa lang siya sa akin dahil lagi niya nakikita sa mga vlog ko kung paano ako maglinis ng bahay. Baka naman meron pa matuwa dyan. Open tayo dyan. Joke lang po. Ayan, mapapansin nyo, ang linis-linis na ng aming flooring kasi nga, natuyo ko siya maigi, na-sanitize ko, at ito naman yung aming bar. Meron pa ako isa pa sa abila, kaya lang hindi ko na yata nakunin yung pinaka-hanging bar na sinasabi ko sa inyo. Ayun yung sa likod niyan. At syempre, ang inyong lingkod, The Legend.